Bago tayo magpatuloy, shoutout kay Ariel Branzuela, Bike Adventure Blog, at saka kay Ali Afar Snow, at sa lahat ng sumusubaybay, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1366. Napagpasyahan na ng iyong klase at bansa na ang iyong limitasyon ay ang aking pagpigil. Maghintay ka lang, Harvey York. Papatayin kita ng maaga o huli. Kung hindi, papatayin ko ang iyong asawa at hipag. Papatayin ko ang buong pamilya mo. Kahit na ang lahat ng mga paa ni Cam ay nasira, naramdaman pa rin niya ang isang hindi masabi na pagmamalaki na naramdaman sa loob niya. Basta bansa H. Basta mamamayan ng bansa H. Hindi nila kailanman maihahambing ang makapangyarihang bansa. Si Dominic at ang iba pang mas mataas na up ng Star Table ay malamig na sumulyap sa kay Harvey. Si Harvey ay medyo mapagmataas, kaya't nang ahas siyang masira ang lahat ng mga paa ni Cam. Ang problema, hindi niya mapatay si Cam. Siya ay ginagarantiya na ang kanilang proteksyon ay magiging sapat na mabuti. Dapat mayroong mga oras kung saan nag-iisa ang iyong pamilya, kapag ang iyong mga gwardya ay walang pag-iingat. Hihintayin ko ang pagkakataong iyon mula ngayon. Pagdating ng oras na iyon, papatayin ko sila mismo. Si Cam ay nawala na at nabaliw. Nakatanggap siya ng mabibigat na pinsala at lubusang napahiya. Kahit na ang isa sa 8 Heaven Kings na iginagalang niya ng labis ay tinapakan sa lupa. Sa pagmamataas ni Cam, paano niya matatanggap ang lahat ng iyon? Ang nais niyang gawin ngayon ay upang mabawi ang ilan sa pagmamataas na iyon. Ngunit sinasabi niya ang hindi may kakailan na mga katotohanan. E paano kung malakas si Harvey? Walang paraan na maaari siyang manatili sa tabi ng kanyang pamilya sa lahat ng oras. Tiyak na makakahanap si Cam ng isang magandang oras upang makapaghiganti siya. Sa kapangyarihan at pera ng Star Table, hindi magiging mahirap na mamasakir ang buong pamilya ni Harvey. Malamig ang mukha ni Rick matapos marinig ang mga salitang iyon. Naturally, gusto din niya ang paghihiganti para sa lahat ng kahihiyan na tiniis niya ngayon. Kung hindi, hindi siya maituturing na isa sa 8 Heaven King. Lumingon si Harvey kay Rick sa isang ngiti. Mahinahon niyang sinabi, tiyak na ang iyong kinatawan ay may pagkamapagmataas. Binabantaan niya ako. Binabantaan niya ang buong pamilya ko. Masisira niya ang buong Star Table sa pamamagitan nito. Hindi ka ba gagawa ng isang bagay tungkol dito? Wala akong magagawa. Tiningnan ni Rick si Harvey ng isang hindi kanais nais na hitsura, tila tiwala siya na hindi maaaring patayin ni Harvey si Cam sa sandaling iyon. Hindi siya maglakas loob na hawakan si Harvey, ngunit ipinapalagay rin niya na hindi rin maglakas loob si Harvey na patayin siya o ang kanyang mga tauhan. Sigurado ka bang wala kang magagawa tungkol dito? Patuloy na nagtanong si Harvey. Sigurado ako, siya mismo ang kinatawan ni Representative Lee, ang kinatawan mismo. Kahit na isa ako sa 8 Heaven Kings ng Star Table, wala talagang akong magagawa tungkol sa kanya. Mas mababa ang katayuan ko kaysa sa kanya, sabi ni Rick, na nagbubuntong hininga. Sinukat niya si Harvey. Consultant York, dahil napakalakas mo, bakit hindi ka gumawa ng isang bagay tungkol dito? Sige, kung gayon tumanggo si Harvey at humakbang pasulong, humakbang siya at inapakan ang leeg ni Cam. Nagpakita si Cam ng isang ekspresyon na kumpletong pagkabigla. Siya ay tumunog ang kanyang leeg, at pagkatapos, biglang tumigil sa paggalaw. Ikaw, si Rick ay nagbigay ng isang ekspresyon na malinaw na ipinakita ang kanyang pagtanggi na maging bahagi ng sitwasyon. Nais niyang lumingon at umalis, ngunit sa susunod na sandali. Sino? Sa pamamagitan ng isang sipa ng paa ni Harvey, isang tubo ng bakal sa lupa ang lumipad at tinusok mismo ang dibdib ni Rick. Sumugod. Kunin niyo siya. Ang mga pag-iyak ng sakit ay nagbubunyi sa buong lugar. Tumahimik ng sandali, lahat ay nagtapos na nakahiga sa lupa, na walang malay. Si Dominic lamang ang nanatiling nakatayo, nanginginig sa kanyang mga paa. Lumakad si Harvey at tinapik ng magaan ang mukha niya. Alam mo ba kung bakit hindi kita pinatay? Thud. Si Dominic ay nanginginig sa takot. Agad siyang lumuhod. Consultant York, bulag ako kung sino ka. Pakiusap na bitawan mo ako.
Hayaan mo na ako. Mahinahon na sumagot si Harvey, 2 bagay lang. Bilang isa, sabihin sa Star Table na ibalik ang anumang kinuha nila mula sa Buckwood. Kung hindi, hindi ko sila pababayaan ng madali. Bilang ng 2, alagaan ang pag-aayos ng kotse sa loob ng 3 araw. Ito ay pagbabayad para sa aking asawa. Umalis si Harvey pagkatapos niyang magsalita. Nakita ni Marcus na may kakaibang mukha. Huminga siya ng malalim, at muling nakuha ang kanyang pag-iingat. Alam niya na si Harvey ay hindi ordinaryong tao, ngunit hindi niya naisip na si Harvey ay magiging nakakatakot dito. Brother York, ano ang gagawin natin sa mga inspector na ito? Tumingin si Marcus sa mga inspector, pakiramdam ng isang sakit ng ulo na darating. Dalhin ang mga ito sa pinakamalapit na ospital para sa paggamot. Kailangan kong hawakan ang isang bagay, kaya't pupunta ako pagkatapos. Umalis si Harvey. Sa Regency Enterprise, nang bumaba si Mandy sa trabaho, medyo natulala siya nang makita ang isang bagong-bago na Rolls-Royce sa parke ng kotse. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang asawa ay naka-plated ang kulay rosa sa kotse. Tila nakasisilaw ito. Darling, saan mo ito nakuha? Naguguluhan si Mandy. Ang taong iyon na bumangga sa iyong sasakyan ay nagbabayad para dito, syempre, mahinahon na ipinaliwanag ni Harvey. Ha, binayaran niya ito. Bakit siya? Kinausap ko siya tungkol sa kabutihan ng kabaitan. Nagbayad siya kaagad. Ngumiti si Harvey. Ang mga pamamaraan ay gagawin sa loob ng 2 araw. Pagkatapos nito, ang kotse na ito ay nasa ilalim na ng iyong pangalan. Talaga, naghinala si Mandy. Tiyak, hindi magiging simple ang mga bagay. Ngunit nang isipin niya ang katayuan ni Harvey bilang isang konsultant, medyo madali para sa kanya. Si Harvey ay isang taong may katayuan na ngayon. Hindi na siya mas mahaba sa isang live-in na manugang. Ito ay normal para sa kanya na magkaroon ng gayong reputasyon. Nang dumating ang 2 sa Gardens residence, tumunog ang telepono ni Harvey. Brother York, ipinadala ko ang mga inspector sa Edward Hospital malapit. Ngunit may mali, kaya kailangan kitang tawagan. Sa kabilang panig ng telepono, si Marcus ay tunog ng pagkabalisa. Pupunta ako agad. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Narinig niya na ang Edward Hospital dati. Ito ay isang pribadong ospital sa ibang bansa. Mabuti kung binayaran na ni Marcus ang mga inspector doon, ngunit maaaring magkaroon ng kaunting problema kung ang ospital na ito ay kahit papaano ay may kaugnayan sa Star Table. Nang walang pangalawang pag-iisip, mabilis na umalis si Harvey. Kahit na hindi niya alam ang alinman sa mga inspector, sila ang mga nagpapatupad ng batas. Kung may mangyayari sa alinman sa kanila, ito ay isang malaking pagkawala para sa mga mamamayan at bansa mismo. Hindi maisip ni Harvey ang anumang nangyayari sa mga inspector na naglalagay sa mga mamamayan at batas bago ang anumang bagay. Matapos ang kalahating oras, sa wakas ay nakarating si Harvey sa Edward Hospital. Ang ospital mismo ay hindi maluwang, ngunit ang mga dekorasyon ay medyo katangi-tangi. Ito ay nasa isang mahusay na lokasyon din, at ang hangin ay sariwa rin. Pumasok si Harvey sa bulwagan at nagtanong sa mga tao kung nasaan ang emergency room. Si Marcus ay napatakbo sa paligid ng pasukan ng emergency room, isang pagkabalisa na pagtingin sa kanyang mukha. Nang makita niya si Harvey, bumulong siya, Brother York, malaking problema. Anong problema? Nasimangot si Harvey. Pinasok ko ang mga inspector dito at binayaran ang mga bayarin tulad ng hiniling ng nurse, ngunit walang mga doktor sa paligid upang tumulong. Hindi sila pupunta rito kahit gaano karaming beses na akong nagtanong sa kanila. Pasensya na, Brother York. Wala akong magagawa. Nakaramdam ng kasalanan si Marcus. Pinagkatiwalaan siya ni Harvey na hawakan ng maayos ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanya ng mga inspector, ngunit sa huli, kailangan pa rin niyang humingi ng tulong kay Harvey. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Marcus. Walang nagawang mali si Marcus. Sa katunayan, ito ay si Harvey na medyo walang pag-iingat. Ang pagtawag sa kagawaran ng pulisya ng Buckwood ay karaniwang malulutas ng madali ang sitwasyon.
Ngunit pagkatapos ng nangyari sa Golden Pond Mountain Villa, natakot si Marcus. Hindi siya nang ahas na tumawag sa pulisya. Hahawakan ko ito. Agad na lumakad si Harvey sa reception desk at pinindot ang pindutan ng emergency rescue. Kahit na lumipas ang 3 buong minuto, walang nagpakita. Si Marcus at Harvey ay hindi lamang tumayo doon, at patuloy na pinindot ang pindutan. Ilang nurse sa wakas ang dumating. Ang isa sa mga babaeng nurse ay may hindi kasiya siyang mukha, at nakikita ang kanyang nameplate sa kanyang dibdib, si Holly. Sino ang patuloy na pumipindot sa pindutan ng emergency rescue? Hindi mo ba alam na kailangan mo lamang pindutin ito ng 1 beses? Ano ang iyong minamadali, tungkol sa muling pagkakatawang tao o isang bagay? Hindi mo ba nakikita na ito ang aming break time sa hapon? Si Holly ay umungol ng walang tiyaga, ang kanyang kalooban ay kakilakilabot. Ang iba pang mga nurse ay tumingin kay Marcus, na nakatayo sa tabi ng reception desk, ang kanilang mga mukha na puno ng pagkakasuklam. Ikaw ba ang patuloy na pumipindot sa pindutan? Hindi mo ba naiintindihan na ang mga doktor ay nangangailangan din ng pahinga, kahit gaano kalaki ang sitwasyon? Bakit ka pumunta sa Edward Hospital kung hindi mo alam ang mga patakaran dito? Medyo nagdilim ang mukha ni Marcus. Dumating ako dito kalahating oras na ang nakakaraan, at binayaran ko na ang mga bayarin. Ang lahat ng mga pasyente ay nangangailangan ng tulong ng madali. Mabuti kung ito ay iba pa, ngunit lahat kayo ay kumakain dahil sa sinasabi mo na break time nyo sa hapon. Mayroon pa ba sa inyo kahit na may moral? Naiintindihan ko kung kayo ay nasa ibang mga kagawaran, ngunit ito ang Emergency Rescue Department. Ito ay dapat na bukas 24/7. 24/7. Ano ang iniisip mo? Sinukat ni Holly si Marcus at nakita na nakasuot siya ng isang uniforme sa security. Kinutya niya ito. Ang Edward Hospital ay talagang bukas 24/7, ngunit ang serbisyo ay nalalapat lamang para sa mga mayayaman. Ang mga mahihirap na taong katulad mo, isang security guard, ay nais kaming pagtrabahuan ng 24/7. Dapat ay nagpapasalamat ka sa amin kung sinulyapan ka namin pagkatapos ng aming pahinga at nagkaroon ng aming pagkain. Babalik kami para sa aming break time sa hapon. Huwag kang maglakas loob na pindutin muli ang pindutan. Kung nagagalit ka, kunin ang mga pasyente at umalis. Ang Edward Hospital ay hindi gumagawa ng negosyo sa mga mahihirap na tao. Nanginginig si Marcus sa galit. Ang kanyang katayuan bilang pinuno ng security team ng Sky Corporation ay hindi man lang tiningnan. Sampal, hindi nakatiis si Harvey sa tanawin. Siya ay agad na humakbang at sinampal si Holly, nagpapadala sa kanya na lumipad. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Holly ay itinapon sa lupa at gamulong ng ilang beses sa pamamagitan ng sampal. Ang kanyang malinis na puting Amerikana ay marumi na ngayon, at mayroong isang palad na nagmarka sa kanyang mukha, na ginagawang labis na naguguluhan. Nagpupumiglas siyang bumangon at tiningnan si Harvey York na hindi makapaniwala. Ang Edward Hospital ay isang high-end na pribadong ospital na may dayuhang background. Ang mga taong pumapasok o wala rito ay magalang. Mayaman man sila o mamaaling bihis. Bukod dito, ang mga doktor dito ay medyo may kasanayan, kaya ang Edward Hospital ay napakasikat ngayon. Dahil naging sikat ito, maraming mga tao na itinuturing na mas mababa sa mga mata ni Holly at iba pa ang dumating dito upang humingi ng medikal na paggamot. Gayunpaman, paano nila titingnan ang mga tinatawag na mga taong nanggugulo? Paano sila magiging mapagpanggap na mga kuneho tulad nila? Ito lamang na ang Edward Hospital ay hindi pa nakatagpo ng sinumang ng ahas na kumilos ng buong tapang sa ospital anuman ang kanilang saloobin. Tinakpan ni Holly ang kanyang mukha, kumuha ng salamin, at tiningnan ito ng matagal. Pagkatapos ay sumigaw siya, tinamaan niya ako. May sumalakay sa isang kawani ng medikal na may layunin. Security. Nasaan ang security? Ang lahat ng mga nurse na iyon, na nakapaligid kay Holly, ay itinuro nila si Harvey at sumigaw, saan ka ba galing, bastard ka?
Tapos ka na. Mahihirapan ka ngayon. Sa kanila, si Harvey, na nagsuot ng ordinaryong damit, ay isang kuneho din. Sapat na, ang isang kuneho na nang ahas na matumbok ang marangal na doktor mula sa Edward Hospital ay dapat alagaan. Dapat tretuhin ng mga doktor ang lahat ng mga pasyente ng pantay. Gaano ka katapang sa sinabi mong doktor ka na may ganitong mga katangian? Ngumisi si Harvey, hindi ito nagkakahalaga na manatili dito sa naturang ospital. Sa sandaling ito, hindi nag-abala si Harvey sa pag-aalaga sa mga taong iyon. Sa halip, sinipan niya ang pintuan ng emergency room. Ilang sandali ay nakita niya si Marcus at pagkatapos ay lumakad siya. Di nagtagal, nakita ni Harvey ang ilang mga inspector na nakahiga sa kahabaan. Malubhang nasugatan sila. Sa kabutihang palad, nakakuha lamang sila ng mga sugat sa laman at hindi mamamatay anumang oras sa lalong madaling panahon. Tumakbo si Marcus sa sandaling ito at sinabi, "Brother York, ano ang gagawin natin ngayon?" Sinabi ni Harvey, "Pumunta at maghanap ng ilang mga wheelchair, at ilabas ang lahat. Tatawagan ko ang ambulansya mula sa Niemhi Hospital at ipadala ang mga tao doon." Medyo tumanggo si Marcus. Sa katunayan, hindi angkop na manatili sila sa Edward Hospital. Ang pagpapadala ng mga tao sa Niemhi Hospital sa lalong madaling panahon ay ang lahat na mahalaga. Habang nakikipag-usap si Harvey, tinawagan na niya si Yoel Graham at hiniling na magpadala siya ng ambulansya mula sa Niemhi Hospital. Samantala, mayroong napakaingay na mga yapak sa labas ng pintuan, pati na rin ang desperadong hiyaw ni Holly. Walang pakialam si Harvey. Pagkatapos ay lumakad siya sa gilid ng pintuan at sinipa ito. Bang! Ang isang pangkat ng mga security guard, na nagmamadali patungo sa labas ng emergency room, ay agad na natamba sa lupa sa tabi ng pintuan. Tulad ng para sa dosenang mga tao na malapit ng magmadali, lahat sila ay nahulog ng walang magawa. Nagising si Holly nang siya ay nadurog sa ilalim ng maraming malalaking security guard na nahulog sa kanya. Halos sabay-sabay, isang pangkat ng mga tao, na may isang nakakatakot na aura, ay pumasok mula sa kabilang dulo ng koridor. Ang nangunguna ay isang babaeng nasa gitnang may edad na nakasuot ng puting Amerikana. Ang babaeng ito ay may magandang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay medyo malamig, at tila siya ay naglalabas ng kaunting superior na aura. Nang makita ng mga nurse ang babaeng nasa gitnang edad na ito, lahat ng kanilang mga ekspresyon ay naging mapotla. Tila, natakot sila sa kanya. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang direktor ng Edward Hospital na si Ashley Judd. Sa sandaling ito, mukhang malamig si Ashley. Sino ang naglakas loob na gumawa ng problema sa Edward Hospital? Direktor Judd, ito siya. Sinabi niya na ang Edward Hospital ay walang etika sa medikal. Sinuntok pa niya ako at sinipa ang pintuan ng emergency room hanggang sa ito ay nasira. Pinaplano din niyang ilayo ang mga pasyente. Tumayo si Holly mula sa lupa at itinuro si Harvey na naglalakad palabas ng emergency room. Kabanata 1370. Si Ashley Judd ay tumingin sa kay Harvey York, lalo na pagkatapos tingnan ang kanyang ordinaryong damit at ang lumang relo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sinabi niya ng malamig, tawagan ang lahat ng mga security guard at ipaalam sa kanila na ang isang tao ay lumilikha ng problema dito. Ito ang magiging bonus nila. Hilingin sa kanila na sakupin ang kanilang mga pagkakataon. Malamig na pinamunuan ni Ashley ang isang pangkat ng mga tao sa harap ni Harvey at tumingin sa kay Harvey ng malamig. Lalo na nang makita niya ang uniforme sa security na isinusuot ni Marcus, ang kanyang hitsura ay mas nakakainis. Sa opinyon ni Ashley, ang mga security guard ay nasa pinakamababang antas ng lipunan. Ang mga nakakasama nila ay mas mababa sa lahat ng paraan. Sa paningin ni Ashley, ang mga nasugatan na inspector ay tulad ng isang pangkat ng mga batang gangster na nakipag-away dahil sa mga casual na damit na suot ng lahat. Sa kanyang katayuan bilang direktor ng ospital, paano niya ito titingnan? Samantala, malamig na tiningnan ni Ashley sina Harvey at Marcus. Sinabi niya, kung sasabihin mo na hindi kami sanay at may mahinang kahusayan.
Palilipatin ko lang kayo sa ibang ospital nang walang anumang pagtutol. Ngunit, sinabi mo na wala kaming mga etika sa medikal. Ano ang isang biro? Alam mo ba ang background ng Edward Hospital? Ang aming ospital ay nasa ilalim ng pamilyang Judd mula sa Walsingham. Mayroon kaming mga sangay sa buong bansa. Bukod dito, palagi kaming nagbibigay sa publiko ng mahusay na mga kasanayan sa medikal at mahusay na serbisyo. Sinasabi mo sa publiko na ang Edward Hospital ay walang etika sa medikal. Kung gayon kailangang maghinala ako na narito ka upang gumawa ng problema. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na paninirang puri sa amin? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gawin ito? Malamig ang mukha ni Ashley. Tila, ito ang unang pagkakataon na mayroon siyang nakatagpo ng isang taong nang ahas na gumawa ng problema sa Edward Hospital. Paninirang puri, iyon ang katotohanan, galit na sinabi ni Marcus. Halos 1 oras akong kasama dito sa mga nasugatan. Sinabi mong bayaran muna ang bayarin, ginawa ko. Kung gayon ano ang tungkol sa inyo? Mahigit kalahating oras na ito, kahit na isang nurse walang lumitaw, hayaan ang isang doktor. Pinindot ko ang pindutan ng emergency button, ngunit sinabi mo na ito ay oras ng inyong pagtsaa. Hindi mo ba naisip na ang mga nasugatan ay maaaring mamatay habang nagkakaroon ka ng oras ng iyong tsaa? Sa mga taong katulad mo na nagpapatakbo ng ospital, kung ano ang maaaring maging etika sa medikal. Malapit nang mag-dial si Marcus ng isang numero habang siya ay nagsalita. Ang Buckwood ay isang lugar na sumusunod sa batas, at ang mga ospital na tulad nito ay tiyak na parurusahan. Ang lisensya ng isang ospital tulad ng sa iyo ay dapat bawiin. Itigil ang pagpapatakbo dito upang magdulot ng mas maraming pinsala sa mga tao. Si Harvey ay mukhang walang malasakit at bahagyang ipinagtanggol ang mga inspector sa likuran niya. Iyon ang mga people's advocates. Hindi niya nais na masaktan ang mga taong iyon ng 2 beses kung sakaling lumaban sila mamaya. Nang makita si Marcus na tatawag, hinawakan ni Ashley ang kanyang kamay at sumanya sa 12-dosenang mga security guard upang palibutan silang dalawa, at malamig na bumulalas, mayroon ka bang mga reklamo? Sige at gawin mo ito. Ngunit sinasabi ko sa iyo, kahit na sino ang darating, magiging walang silbi. Sino ang nang-ahas na ipasara ang pag-aari ng pamilyang Judd? Tulad ng para sa inyo 2 maharlika, natatakot ako na hindi niyo alam kung ano ang kinakatawan ng 2 salita, ang pamilyang Judd, tama. Hindi niyo nararapat malaman, ngunit para sa inyo, sinasabi ko sa inyo. Dapat aminin ng mga tao ang kanilang mga pagkakamali kapag nagkamali sila. Wala akong ibang hinihiling. Lumuhad lamang at aminin ang iyong pagkakamali at pagkatapos ay mabayaran sa amin ang $150,000 mula sa inyo na sinirang puri ang Edward Hospital. Tapos na ang bagay. Kung hindi, hindi mo na kailangang umuwi ngayon. Si Ashley ay mukhang malamig na malamig. Magpapatakbo ako sa iyo sa emergency room upang matiyak na hindi ka mamamatay. Malinaw na binyantaan ni Ashley silang dalawa, na nagpapahiwatig na kung tumanggi sina Harvey at Marcus, sila ay papatalo, pagkatapos ay ipadala sa emergency room. Si Holly at ang iba pa ay nakangiti ng walang kabuluhan. Sa kanilang palagay, marahil ay hindi alam ni na Harvey at Marcus kung anong pambihirang pagkakaroon na sila ay nasaktan.